Maraming po Kapanggan, at sa lahat po ng tumamang tumawid. At ngayon po, atin na pong dadakuan ang ating pong kalatas ng mahal na Eddie at ating pong tawagin ang ating mahal na Eddie. Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan niyang Jesus. Amen. Maraming salamat po, T.K. Ruel. At maraming salamat po sa lahat ng mga kadugong naririto. Napansin niyo ba? Nagsasabay-sabay na yung awit. Hindi ba? Nung unang maawit tayo, medyo merong nasa kaliwa, merong nasa kanan. Pero ngayon, nasa sentro na lahat tayo. No? Medyo konting practice pa. Araw-arawin pa natin to, T.K. Edgardo. Basta wala lang sinusundo si T.K. Edgardo sa gitna ng dagat na nawawala. Okay. Maraming salamat po. At medyo nagiging maayos yung ating pag-awit kasama ang ibang mga kadugo. Well, unahin natin yung reaksyon na inihingi po natin. May kinalaman sa T.K. Jenny, T.K. Lulu, kadugong Benjamin. Okay. Sa totoo lang po, maaring mamangha kayo kung sasabihin kong ako po'y hindi na nagkakaroon ng pagtataka sa puso kung nadidinig ko ang pagpapahayag ng mga kadugo ng kabutihan ng Diyos. Bakit po? Aba hindi nga po ba anak ng Diyos kadugo ni Kristo? Dinadaluyan ng pagpapala ng Diyos dahil ang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo ang makabagong lahi ni Abraham. So, ang dapat po pala, asahan natin ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon sa ating mga buhay. Let us expect God's bounty. Let us expect God's blessings, guidance, and protection to be given to us. Precisely because mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo tayo. Kung tunay at totoo sa puso natin, sa isip natin, sa kaluluwa at espiritu natin, na tayo mga anak ng Diyos, ang nagaganap kay T.K. Jenny, bagamat namimigati, ay nagkakaroon ng kapayapaan sapagkat alam niya na ang lahat ng nagaganap sa kanyang buhay, sa buhay ng kanyang mga anak at kanyang pamilya, sa buhay ng kanyang mga kapatid, sa pagyaw ng mahal na T.K. Elenita Delfin, ay kalooban ng Diyos. At dahil kalooban ng Diyos, hindi po pwedeng maging masama para sa mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Ang sabi po sa atin, pagka nawala ang mga mahal natin sa buhay, huwag tayong malulungkot, huwag tayong maninimdim. Gaya ng pagiging malungkot at paninimdim ng mga walang nalalaman sa kautusan ng Diyos. Sa halip tayo'y magsaya. Bakit? Pinagkalooban na ng pagpapala ang T.K. Elenita at ang mga kadugong tinawag na mula sa daigdig na ito ng pagkalinga ng Diyos. Dinala na siya sa kulungan ng mga espiritu upang may pagpatuloy ang pagpapatawad ng anumang kasalanan ng kanyang nagawa, ang paglilinis ng kanyang kaluluwa, at ang paghahanda para sa kanyang kwarto sa mansyon ng Diyos sa langit, sa paraiso. Di ba yan ang pangako? Juan 14. Yun po yung katotohanan. Sa T.K. Lulu, T.K. Lulu, nakikita ko po yung inyong pagpapahayag ng pagpapasalamat dahil sa kaso. Now, nagpapatunay ang Diyos sa inyo, sa inyong pamilya, na ang kahit pinakamasakit na bagay, nagiging pinanggagalingan ng pagpapala dahil ginagamit ng Diyos ang pangyayari o ang kaganapan na nagdulot ng sakit sa ating puso bilang mga tao. Yun pala ang unang hakbang upang magkaroon tayo ng kaunawaan na tayo'y tinawag ng Diyos upang gumanap sa kanyang tungkulin. So, may problema sa pamilya, may problema sa trabaho, may problema sa kung ano-ano pa, pagpasalamat natin sa Diyos. At patunayan natin, tayo anak ng Diyos kadugo ni Kristo, patutuhanan natin ang sabi ng Biblia. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, tingin ninyo sa Diyos
ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa kadugong Benjamir, well, kadugong Benjamir, you have always been blessed. Sa totoo lang, pinagpala ka sa unang pagtungo mo rito upang maging anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Sa umpisa pa lamang, you have been touted. Tagalogin natin yan. Isa ka na sa mga inihahayag na maaring maging leader-disipulo sa takdang kapanahunan ng simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Ewan ko kung naalala mo yon. Kaya lang kailangan mong magpatunay, magpatotoo, at magpatuloy sa pagiging dalubhasa. Naintindihan po natin, marami ang hatak ng ibang concerns sa pag-aaral, ibang concerns sa pang-araw-araw ng mga suliranin sa buhay. Huwag mong kalilimutan, ikaw ay anak ng pangako. Pagka ikaw ay nagpatuloy sa pagiging dalubhasa, inihahanda ka ng Diyos para sa isang napakaselang gawain, pagtabing ng takdang kapanahunan. Huwag mong kalilimutan yon sa lahat ng sandali ng iyong mga buhay upang hindi ka maligwa, hindi ka mahatak ng kung ano-anong problema sa buhay. Sa ating pong lahat, mga minamahal na mga kadugo, tinitingnan ko ang sinong hindi kasama dito sa simbahang ito dahil hindi nagkakaso. Lahat po tayo may kaso eh. Lahat po tayo nagkaroon ng kaso kaya tayo napabilang bilang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Sa mga kabataan gaya ng mga kabataan sa Manila, sasabihin nilang bata pa kami, wala kaming kaso. Hindi po tama yon. Bakit? Ang mga magulang nyo, ang mga lolo't lola nyo may kaso. At yun ang ginamit na tungtungan ng Diyos. So ipagpasalamat natin ang kaso. Pero wag matatapos doon. Kailangan po nating unawain, bakit ka ba binigyan ng kaso? Para maging anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Bakit ka ba gusto ng Diyos na maging anak ng Diyos, kadugo ni Kristo? Yun ang higit na mahalagang tanong. Let us not lose sight of the reason why you have been given court cases, you have been subjected to problems, you have been allowed to go through sufferings. The reason is so you can become a child of God, bloodkin of the Christ. And God wanted you to become a child of God, bloodkin of the Christ, because you are a part of His race. The race of God, and therefore the race of Abraham, na may tungkulin na maging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Yun po yung katotohanan. At kung nagtatagal po tayo ngayon sa aral na to, yun ang gusto ng Diyos. Maintindihan ni Kadugong Joel Kamagay, siya ay nais ng Diyos tumayo at maghayag. Akayin ang kanyang mga kapatid. Akayin ang kanyang mga kasamang naghuhukay ng mina, naghahanap ng ginto. Hindi ba? Yun yung katotohanan. Ganon din, syempre, sa ating TK Josie Soto. Akayin ang iyong mga kapatid. Akayin ang mga kapatid ng iyong namayapang asawa upang sila man ay maging anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Maaring pare-pareho tayong nahihirapan sa pag-aakay. Pero huwag tayong titigil sa pag-asang ang Diyos ang kumikilos sa ating mga buhay. Huwag niyong kalilimutan araw-araw, ipinapanalangin natin. Tinataas din po namin sa inyo ang aming mga mahal sa buhay at ang mga kapatid sa lahat ng dako na pinahintulutan mo makapag-aral kasama namin ng iyong salita. O hindi po ba? So mga minamahal na mga kadugo at mga kapatid, move on. Move forward. Upang sa ganon, magampanan natin ang gawaing pinagkaloob ng Diyos. Wala na pong pinakamasakit na tagpo sa ating buhay kesa yung tagpo na haharap sa atin ang Panginoong Diyos. At pagkatapos sasabihang hindi ka rito sa langit, sa ibaba ka, sa mainit, dahil hindi ka nakaganap sa iyong tungkulin. Hindi po ba masakit yun? Sabi nga po ni Abraham, doon sa mayaman, nung nabubuhay pa sa daigdig na ito, habang nagpapahayag ng pagkaselos, yung mayaman, kay Lazaro, na nandoon sa piling ni Abraham, inihahanda patungo sa langit. Sabi ni Abraham,
Wala ka nang magagawa pa. Dahil patay ka na. At hindi mo pwedeng hilingin na bumalik sa daigdig upang magbago ang iyong mga kamag-anak. Kasi patay ka na. At sa totoo lang, may bumaba sa kanilang mahigit na makapangyarihan pero hindi nila pinaniwalaan. So ganun po yung ating iiwasan. Iwasan natin, mga minamahal na mga kadugo, na magkaroon ng pagsisisi sa huling kapanahunan. Ito pong matutunghayan nating kalatas ngayong araw na ito, sa totoo lang po, ay alam na natin. Kabisado na natin kumbaga. Kaya lang may sundot sa dulo. At yung mga tatamaan, anong sasabihin ko? Dahil may tatamaan po sigurado, yung sundot sa dulo ng kalatas na to. The last, siguro po, mga 6 paragraphs. Tingnan ninyo kung tatamaan kayo. At kung tinamaan kayo, dalawa lang naman ang gagawin ninyo. Magagalit, o di kaya maunawa ang tama, yung sundot sa kalatas, at magiging daan ng pagbabago. O di kaya pagtiwalag. Basahin po natin ang kalatas. Mga minamahal ng mga kadugo. Bato-bato sa langit, tamaan, magalit na akong magagalit. Amen. Dahil po'y dumako sa ating kalatas mula sa mahal na LD. Ika-24 ng Setyembre, 2023, ang pamagat, muli at muli, mga kadugo, lahi ni Abraham, kasi sila'y isinilang mula sa Diyos. At, salamat sa Diyos, sa ngalan ng Jesus. Amen. Nakikita ba? Nakikita po ba sa screen? Amen po. Amen. Amen po. Amen. May pinangako po tayo sa Kapihang Kadugo Bible Study and Prayer Session noong ika-23 ng Setyembre 2023. Yan po yung regular na pag-aaral ng Biblia tuwing Sabado ng umaga na itinatakda tuwing alas 9:30 ng umaga pero kumahabol hanggang alas 10 sapagkat nagkakasarapan po yung paunang pag-aaral ng Biblia. Pagka po kasi nagpulong ang mga komite ng mga tagapamahala, lalo na doon sa MBA Committee, mga Batayang Aral Revision Committee, sa pangunguna ng mahal na pangkalahatan, Pastor Isabel Biona, at ng lahat ng mga kadugo, nagkakasarapan ng aral. Sa totoo lang po, nabibigla ako doon sa yung bang ayaw tumigil yung mga kasapi ng komite ng mga tagapamahala sa pag-aaral. Dahil, marahil makakaramdam sila ng kakaiba pagka lumalalim yung aral. Kaya naman, nadadala hanggang Kapihang Kadugo alas 10 ng umaga. Noon yatang nakaraang Sabado, 23 ng Setyembre, alas 10:30 na yan. Nag-umpisa ang Kapihang Kadugo. Well, anyway, ito po pinangako natin. At ang pangako, tatalakayin pa din natin ang tungkol sa pasya ng Diyos. Napadadaluin niya ang kanyang pagpapala sa mundo sa pamamagitan din ng mga tao sa ibang mga bansa. Ituloy po natin and let's try to be as fast as we can dito po sa kalatas na ito. Magiging maliwanag po kasi sa mga kadugo ang katotohanang hindi na lamang ang mga apostol man at dugo ni Abraham ang gagamitin ng Diyos bilang daluyan ng kanyang 3 antas ng kaligtasan para sa lahat ng mga bansa sa mundo. In fact, maliwanag na po siya sapagkat sa nakakaraang 3 linggo na. Ito po yung ating tinutumbok na talakayan, tinutumbok na aral. It should be clear by now to all children of God, bloodkin of the Christ in the Philippines and around the world, that there is a truth God Himself proclaimed. What is the truth? It is no longer just the descendants by blood, by flesh and blood of Abraham, whom God will use as His vessel through which His blessings, His guidance, and His protection would flow to all the nations of earth. Hindi na lamang. Sino pa? Even the other peoples of the world from the different parts of the planet we call Earth have been called by God to be part of His vessel of blessings. Maging ang mga tao na itinuturing na hentil. Take note of this word, hentil. Hentil. Kabilang po tayo dyan. Bakit? Tayo po kasi, o ang hentil po kasi, ang mga lahi ng mga tao
na hindi Hudyo, hindi sa lahi ni Abraham nagmula. At hentil pa rin yung mga tao na nagmula sa mga lupaing malayo sa Israel o walang kaugnayan sa Israel. Pero sa kabila noon, itinakda sila ng Diyos na pagdadaluyan pa din ng kanyang pagpapala. At ang pagtatakda ng Diyos sa kamanghamanghang katotohanan, the amazing truth was that God already instituted or established even the Gentiles as the vessel by which He will allow His blessings to all the nations of the world flow through at the beginning of creation. Wow! Tindi po nun. Nakita po natin to. At kailangan lang ng konting unawa. So pay attention to this. Medyo pagmasdan po nating maigi, lalo kayong mga KBPs. Dahil napakahalaga po na maintindihan natin itong katotohanan to. So what do we have to pay attention to? Ito po siya. Amen? Magkaganoon man, at we have been saying this, niliwanag din naman ng Diyos na hindi lahat ng mga tao sa ibang mga lahi ay gagamitin ng Diyos upang daluyan ng kanyang mga pagpapala sa lahat ng mga bansa. So meron po palang dalawang uri ng mga hentil. Yung mga hentil mula sa ibang mga bansa, gagamitin ng Diyos kasama sa magiging daluyan ng pagpapala niya sa buong mga bansa, sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Pero meron ding hindi gagamitin. Meron ding hindi gagamitin. Bakit po? Niliwanag po ng Diyos, may kondisyon. May kondisyon na itinalaga ang Diyos upang makasama ang ibang lahi sa pagpapakalat ng mga pagpapala ng Diyos. There is, as usual, and as is the case in all the other grant of blessings by God mentioned in the Bible, always, 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 there will be a condition so we can accept God's blessings. Sa turo at aral mismo sa Biblia, ito ang kondisyon upang ang mga tao na hindi Hudyo o hindi Israelita ay pagdadaluyan din ng tatlong antas ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Amen? Medyo masaya po siya. Hindi po ba? Yes? Talagang itinigil po natin ng konti dahil gusto nating makita kung ano ang turo at aral mismo ng Biblia tungkol sa kondisyon upang ang mga tao na hindi Hudyo, hindi Israelita ay pagdadaluyan din ng tatlong antas ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Alam na po natin ito. Ano po yun? Ano po yun? Yes, tama po kayong lahat. Kailangan nating tumanggap at sumampalataya sa Diyos nang may unawa na siya ang Diyos. Ayon na din sa mga nakasulat sa Biblia. Alam na po natin ito. Nauunawaan na po natin ito. Hindi po tayo katulad ng ibang mga Kristiyano na naghahayag na sila'y tumanggap at sumampalataya kay Jesus. Pero hindi nila naunawaan kung ano ang kanilang tinanggap sa Panginoong Jesus. At yun ang trahedyang malaki sa maraming mananampalatayang Kristiyano. Sumasampalataya daw sila, pero hindi nila alam kung ano ang sinasampalatayaan nila. At dahil diyan, kulang ang kanilang pagiging mananampalataya, kulang ang kanilang pagiging Kristiyano. Pag ang mga tao sa ibang mga lahi ay tumanggap at sumampalataya ng may unawa sa Diyos, inuunawa ang mga patotoo, T.K. Ruel, T.K. Lulu, kung bakit siya Diyos at ano ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos na isinulat sa Biblia, ginagawa siyang kalahi ng Diyos mismo. Ito po yung pinakabatayan nating aral. Pwede tayong magsabi tinanggap namin, sinampalatayan namin si Jesus. Pero kulang pa rin yon. Bakit po? Upang maging ganap ang pagkakasilang natin sa Diyos, hindi sapat na binabanggit ng ating mga labi na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas.
Hindi din sapat na sinasabi nating si Jesus ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ano ang kulang? Ano ang kailangang idagdag? T.K. Ruel Cruz. Amen. Salamat sa Amen. Dapat po, amen. Dapat po na may pangunawa at inuunawa ang mga patotoo sa Biblia. Amen. Na yung, amen, yung ating pong walang patotoo. Amen. Doon po nakaikot ang kalatas ngayon. Mapapansin nyo, patuloy na inuulit-ulit yan dahil nakita po noong kapihang kadugo na kailangan nating maalala na hindi sapat. Saan nga umanay nga ibagam nga daang katipamati kin ni Jesus? Ore pa'y no ibagam nga mamati ka kin ni Jesus akas Diyos kan manunubos mo. Wala pong kwenta yaw. Uray no ibagam nga ni Jesus iti Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, awan latta. Bakit po? Kailangan mong unawain kung bakit mo sinasabing Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo, si Jesus. Halati kay Lulu, kailangan na kitang kausapin dahil sa iyong pagpapahayag ngayong araw na ito, sa iyong pagiging mangangaral. Magkakaroon po tayo ng one-on-one pagkatapos ng online gathering, kung libre ka din lamang. Okay, ano ba yung mga uunawain nating patotoo na si Jesus nga ang Diyos at tagapagligtas sa Ama, Anak at Espiritu Santo? Ano ba yung mga yon? Naka-freeze? Hi. Naka-freeze ba? Nag-freeze siya. Bakit kaya pag nagtatanong ang mahal ni LD, na-freeze ang kanilang video? No? Nakita ko, 4 lang ang tumawa. Nakita ko, 3 lang ang tumawa. Ha? O, di ba? Amen. Okay, so ganun po yun eh. Medyo masaya siya. Kailangan natin unawain ang mga patotoo na nakasulat sa Biblia. Patotoo ng Ama, patotoo ng Anak, patotoo ng Espiritu Santo, patotoo ng mga alagad ni Jesus, patotoo ng mga tao na hindi tumanggap at hindi sumampalataya kay Jesus, patotoo ng mga ginawa ni Jesus, patotoo ng kanyang mga sinabi, at last but not least, patotoo ng mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Kailangan nating unawain yan. At pagka sinabi natin patotoo ng Ama, kailangan nating alamin ano yung mga bersikulong yan. Kung sinabi natin patotoo ng anak and so forth and so on down the line, alam natin ang mga bersikulo upang maging ganap ang pagkakatanggap at pananampalataya ng may unawa ng bawat isa sa atin na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas. Hindi po ba? Yan yung katotohanan. And let's get on with this. Amen. Kailangan nating inuunawa ang mga patotoo kung bakit siya ang Diyos at ano ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos na isinulat sa Biblia. Dahil kung magagawa natin ito, matanggap, masampalatayaan natin ang Diyos na siya si Jesus at maunawaan natin kung bakit natin sinasabing si Jesus ang Diyos sa harap ng mga tao na nagsasabing tao lamang siya o propeta lamang siya at hindi siya Diyos. Aba, gagawin tayo ng Diyos bilang kalahi niya, kalahi ng Diyos mismo. Itinuturing ng Biblia ang mga taong ito, yung pong tumanggap at sumampalataya ng may unawa. Bagamat hindi sila Hudyo o hindi sila Israelita, na sila ay isinilang mula sa Diyos. Again and again, we will encounter this word, born of God. This phrase rather, born of God. Brother Bloodkin John Brandt, you must be born of God so that you can be considered truly as a child of God, bloodkin of the Christ. According to the Bible, a man or a woman, young or old, can be born of God and become a part of God's race in this planet we call Earth, and thus become gods themselves, although of a lesser caliber, because they have accepted and received with full understanding of all this foundational evidence in the Bible that Jesus is God and Savior, Father, Son, and Holy Spirit. Sa pangako ng Biblia, pinapalitan ng Diyos ang pagkatao ng mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Amen? Ginagawa niya silang
bagong nilalang, wala na ang dating makasalanang pagkatao, pinalitan na ng bagong pagkatao at itinuturing na silang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Sige nga po, can we ask this? Ano po ang mga bersikulong sangkot dito sa talatang ito ng kalatas mula sa mahal na LD? Any volunteer? Tingnan natin. Magsalita na lang po yung gusto ha. Ito ha, pinapalitan ng Diyos ang pagkatao ng mga tao na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ng may unawa. Nakita ko nakataas ang COC. Amen po, Malayang. Amen. Amen. Ang mga bersikulo po na sangkot dyan, Malayang, di 2 Korinto 5:17. Amen. Let's period that. Diyan muna tayo. Let's pause for a while. Ginagawa niya silang bagong nilalang. Saan din po yan? Sa 2 Korinto pa rin po yan, Malayang. Amen. 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 Wala na ang dating makasalanang pagkatao, pinalitan na ng bagong pagkatao. Saan pa rin po yan? Doon pa rin po, Malayang, sa 2 Korinto 5:17. Amen. At teka muna. Meron pang isang nagbabanggit, bersikulong nagbabanggit ng makasalanang pagkatao na inaalis sa atin. Amen, meron po. Ano po yun? Mahal na COC. Sa Roma po, mahal na El. Roma? Sa Roma 3:23. Oh. 6:23. Oh. 6. Roma 6. Di ba? Roma 6 siya, pero hindi 23 kasi mabigat yung Roma 6, 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Naloko na ang mundo natin dyan. Hindi mang melding, dito iba po yun. Ano yung Roma 6 tungkol sa makasalanang pagkatao? Subukan mo si Roma 6:6. Hindi ba siya yon? Roma 6. Roma 6:6. Ano po sabi dyan? Mahal na COC. Amen. Sabi po sa Roma 6:6. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Yo, makasalanang pagkatao ang naalis dyan ayon sa Roma 6:6. Yun, very good. Maraming salamat po. Let's get on with it at tignan natin yung iba pang mga bersikulo. Ito, ang mga taong ito ay nagiging bahagi ng banal na laman, banal na dugo at banal na spirito ng Diyos. Ayan. Volunteer. Saan pong mga bersikulo hinahango ito? Di ba? Medyo masaya po yun. Saan bersikulo? Yung bahagi ng banal ng katawan. Saan po yun? Efeso? 5:30. Efeso 5:30. At ang pagiging bahagi ng banal na katawan, hindi po bulaklak ng dila lang, Kadugong Antonio Baruso. Pamangkin ni Kadugong Senaida Baruso Capiral. Medyo naungkat ang pagiging magkakamag-anak din eh. Ano? Iisang dugo talaga tayo, ha? Sige. Hindi po ba? Ano ang sagot? Roma 12:5 po. Ano po yan? Bahagi ng banal na laman, Efeso 5:30 hanggang 32. Yung pong pagiging bahagi natin ng banal na laman ng Panginoon, hindi bulaklak lang ng dila. Saan nga paspasaw nga sarita laeng dayta. No di ide, sabi ng Biblia, pagpapatunay na nakikipag-isa ang Panginoong Hesus sa atin sa kanyang banal na laman at sa ating makasalanang laman, gaya ng pakikipag-isa ng lalaki at babae sa panahon ng pag-aasawa. In other words, it's a physical union. Physical union. Yun po yung binabanggit. Kayong mga dalaga dyan, sorry po, takpan nyo na lang ang tenga nyo dyan. Di ba? Hindi nyo pa naunawaan yan. Pero yung pakikipag-isa physical. Kaya makikita mo pag-ibig ng Diyos sa atin. Ninais niya na ang ating laman, makasalanan man, makaisa ng kanyang banal na katawan. Wow! Tindi ng pagbabagong ibinibigay ng Diyos. Very good. Efeso 5:30. 32. Ito naman, banal na dugo. Ano nangyayari dyan? Saan natin nakikita na nagkakaroon ng pagbabago sa banal na dugo? Anong bersikulo? Efeso 1:7 po. Efeso 1:7. Tike Ruel, anong sinasabi po dyan?
Ang sabi po, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa ganun pinatawad na ang ating mga kasalanan. Amen. Ganoon kadakila ang kapangyarihan. Amen. Yes, tinubos tayo ng kanyang dugo, ibinuhos ng Panginoong Diyos sa kanyang anyong anak, ang kanyang banal na dugo at sumalin sa atin. Paano ang proseso ng pagsalin? Hindi ba? Subukan natin. Unang Juan 1:7. Para naintindihan natin na aktual ang pagpasok ng dugo ni Kristo sa atin. Hindi po ito, again, figure of speech. Hindi po. Ano sabi sa unang Juan 1:7? Hello? Hi? Ayun, nagtaas ng kamay si Kadugong Miranda Puse. Kadugong Miranda, nagtaas ka ng kamay mo? Inayos pala yung buhok. Sige po. Okay. Alright. Sige, unang Juan 1:7. Nyat ko na. Amen. Di ba? Amen. Sige na, kay Roel. Amen. Amen. Unang Juan 1:7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus sa kanyang anyong anak. Amen. Nakikita po natin ang katotohanan na pagka pala tayo ay lumakad sa katotohanan, lumakad sa ilaw, dahil siya ang ilaw, ang ibig sabihin, tumanggap at sumampalataya tayo sa Kanya na naunawaan natin bakit si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa Anak at Espiritu Santo, patuloy tayong nililinis. It is present tense up to this very moment and until our last breath, God is using His blood in His manifestation as the Son to come to our veins and cleanse us of all iniquity and sinfulness. Amen? Tindi po nun. Ang tindi po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Binubuhos niya araw-araw, minuminuto, segundo, pang matiyak naman na hindi tayo malinis at karapat-dapat sa kanyang piling sa paraiso, karapat-dapat sa pagtanggap ng kanyang pagpapala, paggabay at proteksyon. Habang nabubuhay tayo rito, karapat-dapat mapabilang sa mga kukunin niya at dadalhin sa ulap bago sunugin ang buong kalangitan. Amen? Ang tindi po nun. Yun namang banal na espiritu. Pakikipag-isa sa banal na espiritu. Saan nakikita yun? Hello? Hi? Amen? Nasa na? Unang Korinto, mahal na pangkalatan. Unang Korinto 6:17. Ano sabi? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. Kita mo na? Translation. Sa ang tanging daan salin. Mahal na pangalatan. Alam ko, hindi pa natin nasasali niya. But let's attempt it today. Ano yung translation niya sa ang tanging daan Biblia? Yan yung binasa mo. Maganda yan eh. Ibig sabihin, ang nakipag-isa sa Panginoong Hesus ay naging kaisa niya sa kanyang Espiritu. Amen. Pero teka muna, yung kaisa, paano ba definition ng simbahang anak ng Diyos Kadugo ni Kristo sa nakikipag-isa kay Jesus, nakikipag-isa kay Kristo? How do we unite ourselves with the holy flesh, holy blood, and Holy Spirit of Jesus? Anong turo at aral natin? Kailangan nating PS. Hindi po PS. Kailangan natin tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon. Amen. Nang may unawa. Pag tumanggap at sumampalataya tayo ng may unawa, emphasis on that word, unawa, nagiging kaisa tayo sa banal na Espiritu ng Diyos. So the reality is, talaga pong tayo, kalaman, kadugo, at ka-espiritu ng Panginoong Diyos sa kanyang anyong anak. Hindi ba napakaganda nun? Hindi ba ang tindi nung pangakong yon, mga minamahal na mga kadugo? Noong unang panahon, sinasabi natin dito, kadugong Seni Baruso Capiral, ang sinasabi dito sa ating simbahan, ngayon kung ang ating mga makasalanang laman ay bahagi na ng banal na laman at banal na katawan ng Panginoong Hesus, papayag ba siya na ang dugong mananalaytay sa ating mga ugat na bahagi na ng laman at katawan ni Hesus, dugong makasalanan pa rin? Ano po ang inyong sagot? Mahal na kadugong Seni Baruso Capiral. AND KNK KBP sa Special Friday Edition, alas 6 ng gabi. Diba? Hindi na po papayag ang Panginoong Diyos sa kanyang Ama, Anak at Espiritu Santo
na tayong mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo ay dadaluyan pa rin ng dugong makasalanan. Kaninong dugo ang dadaloy sa atin? Pag tayo naging anak ng Diyos kadugo ni Kristo, kadugong Joel Kamagay, dugo na ni Kristo. At kung dugo ni Kristo ang siyang dumadaloy sa ating mga ugat, sa ating katawan na naging bahagi ng katawan ni Kristo, kaano-ano natin ang Panginoong Diyos, si Jesucristo. Kadugo natin siya. Pero maliban dyan, kalaman pa din natin siya, ka-espiritu pa din natin siya. Yun, naghahanap lang po ako ng pagpapatibay sa mga bersikulo para makatiyak lamang po tayo na naunawaan natin ang ating pinag-aaralan. At dahil kabilang na sila ang mga tumanggap at sumampalataya ng may unawa sa Diyos, dahil kabilang na sila sa lahi ng Diyos, itinuturing na din ng Biblia na ang mga tumanggap at sumampalataya sa Diyos ng may unawa ng mga patutuo sa Biblia na siya nga ang Diyos ay bahagi na din ng lahi ni Abraham. So makikita niyo yung ating headline, yung ating pamagat. Mga kadugo, bahagi ng lahi ni Abraham dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Yun po ang katotohanan dyan. Yun po ang katotohanan dyan. Bagamat hindi tayo apo sa laman at dugo, lahi na ni Abraham ang mga tumanggap at sumampalataya sa Diyos ng may unawa. Sa ganitong katayuan ng mga taong ito, na ngayon ay kinikilalang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo, nagiging daluyan na din sila ng mga pagpapala ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Sa pamamagitan ng mga kadugo, bubuksan ng Diyos ang pintuan ng pagpapala sa lahat ng mga tao sa mundo. Amen. Sa panahong kasalukuyan, ang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo ang magiging instrumento o nagiging instrumento na nga ng mga pagpapala ng Diyos. Paano yun? Paano nangyayari yun? Bunga ito ng kanilang pagpapahayag na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas, na siyang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ayon sa mga patutuong nakasulat sa Biblia. Huwag po nating iisipin na ang tinutukoy na pagpapala lamang dito ay pagpapalang yaman o pagpapalang pinansyal o pagpapalang economical. Hindi po eh. Ang pagpapala higit sa lahat na tinutukoy dito na ibabahagi ng mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo ay ang kanilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya tungkol kay Jesus. Ano ang ating pananampalataya tungkol kay Jesus? Siya ang Diyos at tagapagligtas, na siyang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ayon sa mga patutuong nakasulat sa Biblia. Mahalaga kung ganoon, mga minamahal na mga kadugo, na alam natin kung ano ang mga patutuong nakasulat sa Biblia. Kasi bagamat ang mga kadugo ay hindi mga apo ni Abraham sa dugo at laman, at bagamat hindi pa sila nakakatungtong man lamang sa Jerusalem at Israel, kung saan nagpakita ang Diyos sa kanyang anyong anak, may laman at dugo at tulad ng isang tao, ibinibilang sila ng Diyos bilang kanyang instrumento ng pagliligtas. Hindi po ba kamangha-mangha yun? Kayo at ako, tayong lahat, mga aba sa lipunang Pilipino, hindi nag-aral sa seminaryo, hindi nagkaroon ng pagkakataong sumailalim sa pagtuturo ng sinumang mangangaral, sinumang pastor mula sa ibang simbahan, tumatayo at nangangaral at tinutupad ang ating mission vision gaya ng sinabi o ipinaliwanag ng mahal na pangkalahatang mangangaral Pastor Isabel Biona sa balik-aral kanina. Mag-umpisa po tayo dito. May bagat na dahilan kaya binibilang ng Diyos ang mga kadugo bilang kanyang mga instrumento ng pagliligtas ng mga tao sa huling kapanahunan. Bakit po? Ano po ba yung dahilan na yan? Ang mga kadugo na lamang kasi ang naghahayag sa ngayon ng katotohanang may nag-iisang Diyos, ngunit may tatlong pangunahing anyo. Importante po yan. Lalo pagharap natin sa mga taong hindi makapaniwala na mag-aanyong tao ang Diyos.
tingnan nga po natin, ano ang bersikulong nagpapatunay na ang Diyos ay nagkatawang tao? Hello? Ano ang bersikulo? 1:14. 1:14. Amen. 1:14. 1:14. Amen. 1:14. Yes, tama po ang lahat ng mga sagot. Nagkatawang tao ang Diyos. Biblia na nga may sabi ba't ayaw mo pang maniwala, di ba? Kung sinabi ng Biblia at ikaw nagsasabing naniniwala ka sa Biblia, paniwalaan ng Biblia na nagkatawang tao ang Diyos. 1:14. 3 pangunahing anyo, saan po natin makikita yon, mga minamahal na mga kadugo? Sa ang bersikulo yung may 3 pangunahing anyo? Tayo 28, 11 Maleli. Mateo 28:11. Tama po ba? O 20? Lagay na natin kompleto. Mateo 28:18 hanggang 20. Sapagkat diyan ang Panginoong Hesus mismo nagtakda, naghayag ng kanyang kaanyuan bilang Ama, Anak at Espiritu Santo at inihayag niya ang kanyang pangalan na siyang gagamitin upang mabautismuhan ang lahat ng mga tao. So meron pong nag-iisa. O sa ang bersikulo natin nakita, maliban dyan, ang sabay-sabay na kaanyuan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Saan? Hello? Hi. Mag-unmute po kayo para kahit magulo, masaya. Sige po. Sa Mateo po. Mateo? Tatlo po sa bautismo ni Jesus. Mateo 30 po. May Mateo 30 po ba? 3 lang po. 3. Mateo 3. O yan. Amen. Pwede. O maliban dyan, saan pa? Sa bautismo ni Jesus, Maleli. Hindi ka nadinig. Mahal na si Osi. Sa Genesis. Sa Genesis. Tama po. Sa Genesis. Genesis. Sa Genesis. Isa. Isa hanggang 2. Makikita natin ang sabay-sabay na pagpapakita ng Diyos sa kanyang 3 pangunahing anyo. O, di ba? Nakabatay po lahat sa Biblia ang mga turo, aral, doktrina ng ating simbahan. Kung may nagtanong sa atin, Kadugong Los Biminda Baruso, ayoko sana magtawag meron pa bang ibang anyo ang Diyos maliban sa anyong Ama, anyong Anak at anyong Espiritu Santo? Meron pa ba? At dapay sa sabali nga langan ni Apo Diyos. Malaksid, itilangan nga Ama, langan ng Anak, langan ng Espiritu Santo. Dapay sa bali? At dapay, Apo, meron pa. Ano pa? Anyong? Sige nga, mas very recent. Anyong? Basahin natin mga gawa, 2, 1 hanggang, 10 ba yun? Anyong dila ng apoy. Oo, di ba? Sulat, ti kay Ruel, ti kay Lulu. Nawala na si ti kay Lulu, umuwi na. Ti kay Lulu? Ti kay Lulu? Mag-aaral daw siya kasi tatawagin siya mamaya. Di ba? Anyong anghel, Maleli. Anyong? Anghel po. Opo, tayo na, yun munang anyong mga dila ng apoy sa aklat ng mga gawa, 2. Di ba? Amen? Ano pang isa pang anyo na kinakatawan ng dila ng apoy sa mga gawa, 2? Ang anyo ng banal na spirito. Kanyang banal na spirito. Amen. Anyo ng banal na spirito doon. Pero maliban doon, meron pa bang iba? Anyo ng mahal na si Osi? Amen, Maleli. Yun po yung anyong anghel. Anyong ano rin po, Maleli, ulap. Sandali lang, isa lang. Anyong anghel. Sa anyong anghel? Sa Genesis po, Maleli. Saan doon? 18. Genesis 18. Paano nating alam? Ano ba yung kwento doon? Yun po, Maleli, yung nagpakita po yung 3 anghel. Anghel na naging 3 lalaki. Kinausap po kay Abraham. Kinausap nila si Abraham. Bakit nila kinausap si Abraham? Magkakaroon po ng anak. Magkakaroon na ng anak. Ilang taon na si Abraham noon? Kinausap siya ng 3 anghel na siyang 3 anyo ng Diyos dyan? Ha? Siyam na po. Siyam na pot? Siyam. Siyam.
Opo, kasi 100 na po nung nagkaanak si Abraham Malel. Teka muna, nagkaanak ba agad siya? Hindi nagkaanak sa Abraham. Anak ko po yun. Siya rin po. Nung may panganak siya. Dahan-dahan sa paghahayag at baka tayo Di ba? Amen, amen. Siyempre, ano pa ang ibang anyo? Anyo ng ulap, saan naman yan? Exodo 13, 22. Ano po, mahal pang kalahatan? Exodo 13, 22. Sulat, mga kadugo, isulat nyo. Sulat nyo. At ang haliting apoy kung gabi. Ayun, so anyo ng ulap pag araw, anyo ng apoy pag gabi. Ayun, di po ba? Ang titindi niyan. Baka sabihin nila, ang Diyos hindi pwedeng maging anyong kung ano-ano. Siya lang ang Ama. Hindi po. Nag-anyo nga siyang anghel, nag-anyo nga siyang dila ng apoy, nag-anyo nga siyang apoy sa malamig na gabi, anyo ng ulap sa mainit na araw. Hindi ba? O ano pa ibang anyo? Burning bush. Ayun. Yan ang pinaka-popular. Ano? Anyo ng maliit na puno na nasusunog pero hindi natutupo. O ang dami palang anyo ng Panginoong Diyos. Yung anyo ng kulog at kidlat. Aklat ng mga gawa siyam. Nung kinatagpo ng Diyos yung abogado na papatay sa lahat ng mga Kristiyano nung panahong yon. Diba? Na siyang bumulag, Manelde, yung kidlat. Yun. Diba? Kulog at kidlat. Amen. Yun yung katotohanan. So may anyong kulog at kidlat, aklat ng mga gawa siyam. O ano pa? Di ba? Wala na? Awanan? O, mahal na Pastor Alani, sige. Maledi yung sa ano po, bautismo ni Jesus. Ano yon? Iba po yung anyong ama, anyong anak, at anyong espiritu. Apo, ang pinag-uusapan na po natin, iba pang anyo ng Diyos maliban sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Di ba? Para lang mapatunayan natin na maraming anyo ang Panginoon. Amen? Para hindi tayo nalilimitahan na anyo ng Diyos lamang ang Diyos. Hindi po. Hindi po. Okay po, maliwanag na po ba? Ituloy po natin. Sulat po tayo, sulat ng mga yan. Napakahalaga po para sa atin. Di ba? Tuloy po natin. Wala nang ibang mga simbahang Kristiyano sa ngayon ang ganito ang itinuturo sa mga kasapi nila at sa mundo. Sa ibang mga Kristiyano kasi, magkahiwalay ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Talakay na po natin to. At muli, didiin natin, balintuna ito. Kalokohan to. Kasi lilitaw na dalawa ang kanilang Diyos. May kontra po ito sa aral ng Diyos mismo na siya ang nag-iisang Diyos lamang. Saan natin makikita? Versikulo, na ang Diyos ay nag-iisa. Makinig ka, Israel, ang Diyos ay iisa lamang. Saan yon? Deuteronomio. Hi. Hello. Deuteronomio, sulat po, sulat. 6-4, Malelde. Tawa naman. Pagpapahayag mismo ng Diyos na siya ay nag-iisa lamang. Deuteronomio 6:4. At diyan po sa Deuteronomio 6, sinasabi, ituro nyo to kay Stephanie, ituro nyo to kay Lay, ituro nyo to kay Ivan, ituro nyo to kay Benjamin, ituro nyo to kay Sakura. Ituro nyo ito sa inyong mga anak, sabi. Kailan? Kung kayo natutulog, magturuan kayo habang kayo nakapikit at mahimbing ang pakakahimlay sa inyong mga higaan. Ano pa? Diba? Habang kayo'y gising at naglalakad. Diba? Habang kayo bumibiyahe o habang kayo nakatigil, naghihintay ng EDSA carousel. Diba? Mga ganyan. Yung po binabanggit. Diba? So nakikita natin, lahat na yan, nandiyan po sa Biblia, mga minamahal na mga kadugo. Tuloy natin. Ang katangian ng mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, sa paghahayag na isa lamang ang Diyos, pero may tatlong anyo. Ito na siya. Anyong Ama, anyong Anak, at anyong Espiritu Santo, ang nagbigay sa kanila ng pagiging lahi ng Diyos, dahil sila nga isinilang mula sa Diyos. At dahil diyan, lahi na din sila ni Abraham. Saan makikita ang bersikulo na ang mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, sinilang mula sa Diyos? Saan po siya? Hello? 1:13. Ayun, 1:12, 13.
Amen. Mga kadugo, lahi ni Abraham, saan po makikita? Galatia 3:29. Galatia 3:29. Ang mga kadugo ay mula sa malayo, subalit bahagi sila ng pangako. Saan po yan? Tumigil. Tumigil ang pagsagot. Gawa, 2, 38, 39. Hindi po ba? Hindi po ba? Nasa Biblia po lahat ng yan, mga minamahal na mga kadugo. Binabanggit po natin to just so we can all be comforted by the fact that this is not the teaching of the beloved leader, disciple, nor of Attorney Batas Mauricio, nor of the mahal na pangkalatan, mahal na bise, mahal na komite. Hindi po. Aral po ito ng Diyos. Saan nagmula? Mula sa Biblia. Yun lang po ang iisipin natin lagi. Para nang sa ganon, alam natin, tiyak, sigurado. Sabi nga po ng kandidato sa amin sa District 2, Quezon City, para congressman, ilang taon na nakakaraan, tsak yun. Nanalo ba, Pastor Alani? Hindi po ba? Kaya naman, masugid. Tandali lang, palitan natin. Kaya naman, masugid nating ipinamamanhik. Ito na. At hinihiling sa lahat ng mga kadugo sa Pilipinas at sa buong mundo na mag-aral. Ano pa? Mag-aral pa. Nang alin? Ng mga turo, aral at doktrina ng simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Gagamitin lamang po tayo ng Diyos bilang daluyan ng mga pagpapalang magmumula sa Kanya kung nag-aaral tayo. Di ba? Yun po yung katotohanan dyan. Nais kasi ng Diyos na ang mga kadugo na ang mga ngaral ng Kanyang katotohanan. Dahil dyan, sila na ang magiging instrumento o daluyan, magiging daluyan sila ng tatlong antas ng kaligtasan ng Diyos. Sa totoo lang, dahil alam ng Diyos kung ano ang ginagawa ng AND-KNK, ito na ang Kanyang pinili at isinusugo. Kailangan pagsikapan ng mga kadugo na maging matatalinong saksi ni Jesus. Saan makikita ang pagiging saksi ni Jesus? Gawa 1:8. Di po ba? Yung matatalino. Matatalinong tulad ng ahas, maamong tulad ng kalapati. Mateo 10 sa pagsusugo ni Jesus ng kanyang 12 alagad. Amen. Amen. Kailangan nating maging matatalinong mga saksi ni Jesus. Bakit? Ano ba ang kailangan ng Diyos sa atin? Nagpapaliwanag ng alin? Ng katayuan ni Jesus bilang siya ang nag-iisang Diyos ayon sa mga patutuo ng Biblia. Dapat ding sikapin ng mga kadugo na ipakita sa mundo na nagbago na sila ng isip, salita, gawa, itsura, ayon sa mga turo ni Jesus. Nagbago na nga ba? Nagbago na nga ba? Amen. Amen. Dalawa sumagot. Ayos na yan. Saan ba makikita ang pagbabago sa isip na hinihingi ng Diyos? Be transformed by the renewing of your mind. Saan yon? Roma 12. Dalawa. Amen. Magbago kayo sa inyong pananalita. Huwag kayong huhusga nang hindi kayo husgahan. Mateo? Ha? Mateo 7:1. Amen. Yun po yung katotohanan. Bago mo linisin ang putik sa iyong kapwa, linisin mo muna ang puwing sa iyong mata. Kanino po yan? Kay Rico Puno. Sa kanyang awit, lupa. Binanggit yan ng TK Jenny nung kapihang kadugo. Di ba? Inawit pa nga ng TK Jenny. Pero hango po yan sa Mateo 7:1-4. Do not judge. Because if you judge, you will also be judged according to the measure by which you judge. Kita mo naman, ang galing ng Panginoon. Makanghahatol dahil paghahatulan ka din, gagamitin nila sarili mong panukat sa paghatol. Ay siguradong hindi ka papasa. Yun ang binabanggit ng Diyos. Tuloy po natin. Yung gawa, salita. Sa salita, maliban dyan, hindi dapat maging daluyan ng ating mga dila, ng ating mga salita, ng maalat at sariwang tubig. Sa makikita yon? Hoy! Hindi po. Sa makikita yon? Santiago. Santiago. Tatlo.
Oo. Yes. Opo, sulat nyo. Pagbabago sa salita eh. Sabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng propetang Santiago, huwag mong hahayaang yung bibig mo pagdaluyan ng sumpa, pagdaluyan ng pagpapala. Dapat puro pagpapala lang ang dadaloy diyan. Eh yung gawa, anong gawa ang dapat naming gawin? Tanong ng mga alagad kay Jesus upang matupad namin ang kalooban ng Diyos. Mateo. Ay, nako, Mateo. 1-6. 1-6. 28. 29. O, di po ba? Hitsura. Anong hitsura? Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5. Unang Timoteo. 2:10. Amen. Unang Korinto. 11:4. Amen. Okay, laging nasa Biblia ang ating pong pinag-aaralan. Kung hindi po nyo nakuha, replay nyo itong ating online gathering. Ha? Tapusin na natin to. Kung tutuusin, may mga nauna ng halimbawang ipinakita sa Biblia ng mga hentilo, mga tao na hindi Hudyo o hindi Israelita o hindi mga apos sa laman at dugo ni Abraham. Pero kagaya ng mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo, ibinilang na din sa lahi ni Abraham dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ito po, kung kaya daw ilista nyo, mahalaga to para lalong maalala natin. Umpisaan natin sa mga kasaysayang inilahad sa Biblia, sa mabuting balita, sa gospel, sa ebanghelyo. Ito po siya. Naitala po ang mga halimbawang ito sa pulong ng komite ng mga tagapamahala noong Sabado, 23 ng Setyembre, 2023. Bago po yung ANDKNK Kapihang Kadugo, Bible Study and Prayer Session. Sa kabatiran po ng lahat ng kadugot, mga kapatid, nagpupulong ang komite ng mga tagapamahala at nag-aaral ng sabay-sabay ng Biblia. Kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina, mukhang ayaw nga tumigil ng mga komite sa pag-aaral. Pag naumpisaan na aral, kahit na nag-jingle na, ayaw tumayo. Di ba? Bakit? Para hindi matigil ang aral. Magdadala lang ng basura sa basurero, pwede. Pero bakit may natawa dyan? Di ba? Yun yung katotohanan dyan. Amen? Yun yung katotohanan dyan. Kaya po kayo, pag hindi kasama sa pulong ng umaga, sayang. Di ba? Bakit? Eh para kayong bumili ng lobo, pinakawalan ninyo, lumipad sa langit. Di ko na nakita. Pumutok na pala. Bakit ganon? Anak ng Diyos, kadugo ni Kristo tayo eh. Di ba? Makipagpulong at tumanggap ng kapangyarihan sa salita ng Diyos. Dito po sa pulong administratibo, itinala mga sumusunod na halimbawa ng mga hentil na ibinilang na lahi ni Abraham at itinuring ng mga naunang Kristiyanong tumanggap at sumampalataya kay Jesus ng may unawa. Una, isang senturyong ng hukbong Romano sa Israel sa Mateo 8:5 hanggang 13. Sige, mga kapulong noong Sabado, anong himala sa senturyon? Kaya naging siya? Kaya naging Kristiyano siya, hentil pero naging Kristiyano at nagpapahayag ng salita ni Jesus. Ano yung kababalaghan doon? Ano po? Maling po yung kanyang alipin. Isa siyang hukbong Romano Amen. at lumapit sa Panginoong Jesus Amen. na Amen. humiling na pagalingin ang kanyang alipin. Ang kanyang alipin. Pero may kamangha-mangha doon. Ano sabi ng senturyong Romano sa Panginoong Jesus? Huwag na siyang sumama. Opo. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word. Ay gagaling na ang kanyang Gagaling na ang aking alipin. Yon ang unang halimbawa. May pangalan ba si Roman Centurion? Hindi na po mahalaga kasi wala pong itinala sa Mateo 8:5-13. Pangalawa, ang dalawang lalaking Gadarenyo na sinasapian ng demonyo sa Mateo 8:28-34. Opo, bakit naging katatakutan si Jesus sa Gadarenyo? Bakit? Opo, pinalayas niya yung mga demonyo. Saan dinala ni Jesus ang mga demonyo sa dalawang Gadarenyo? Sa mga baboy. Sa 5,000 mga baboy. Anong nangyari sa mga baboy? Sila nagsitakbuhan at nagsitakbuhan. Tumalon sa bangin patungo sa dagat ng Mediteraneo. Amen? Kaya natakot sila. Aba, ilalagaan yung mga baboy pagkatapos 5,000, pinatakbo lang ng Panginoong Hesus tumungo doon.
Sabi ng mga tiga Batangas, mga tiga Balayan, ay siya ay maligalig. Sana nilitso na laang Panginoon. Yan ang sabi ng mga kababayan natin sa Batangas. Di ba? Ito pa, sunod. Pagmasdan po ninyo yung mga pinag-aaralan natin nasa Biblia. Babaeng Kananea. Mateo 15, 21, 28. Ano ang kwento po nito? Hello? Anong kwento ng babaeng Kananea? Siya yung babae na sinabihan ng Panginoong Hesus na Mahabag. hindi po pwedeng ibigay ang pagpapala sa mga Sa mga anak ng Israel sa mga aso. Tama ba? Kaya yung babaeng Kananea, ang sabi niya, totoo po yun, Panginoong Jesus. Kananea, ibig sabihin, hentil. Pero ang mga aso man ay kumakain sa mga mumu na nalalaglag mula sa mesa ng mga pagkain ng mga anak ng Israel. Ano sagot ni Jesus? Hindi po nasagot ng Panginoong Jesus dyan. Huwag niyong kakalimutan. napakalaki. Napakalaki ng iyong pananampalataya. Amen. Yari, Malapangalataan, mahal na taga-usap. Amen. Yes. Napakalaki ng iyong pananampalataya. Yung ikaapat, babaeng dinudugo ng 12 taon sa Lucas 8:43, 44. Ano nangyari dyan? Hi! Bilang babae, nahawakan lang yung laylayan. Oo. Mahawakan lang ang laylayan. Gagaling na ang pagdurugo ng 12 taon. Meron po ulit magpapapili sa inyo. Laylayan pa rin ang gagamitin sa kampanya. Wala mo ko sinasabi ha. Basta laylayan ang Panginoong Hesus ng kanyang damit. Ano nangyari sa Panginoong Hesus? Kadugong Lilia Viterbo, nung hawakan siya ng babae, ano nangyari? Naparamdam siya. Uy, Kadugong Lilia Viterbo. Sige na nga. Alam niyang may lumabas. Alam niyang nabawasan. Dumaloy ang kanyang kapangyarihan palabas. Oo. Saan napunta? Saan napunta? Sa paggaling ng babae. Napagaling yung babae. Amen. Napagaling yung babae. Ay, apo, nagpipintas ng istorya na ito. Nga mabasa ito Biblia. Di ba? Mga hentil. Mga hentil. Hindi Hudyo. Pero natutong tumanggap at sumampalataya at naghahayag. Ginagamit ang kanilang kasaysayan. Ikalima, isa sa 10 ketongin na pinagagaling ni Jesus. Sa Lucas 17, 12, 19. Anong kwento po dyan? Di kay Leia o Pinga? Anong kwento sa isa sa 10 ketongin? Anong ginawa nung isa sa 10 ketongin? Siya lang po yung bumalik sa ating Panginoong Diyos at nagpasalamat sa Kanya sa dahil Amen. Ano ba yun? Hudyo ba yun? Israelita ba yun? Hindi po. Hentil po siya. Dayuhan po siya. Pero isa lang, ang dayuhan lamang na ito, ang hentil na ito, ang bumalik at ngayon ginagamit siyang halimbawa ng mga hentil na naniwala. At ngayon ay ginagamit na daluyan ng pagpapala ng Diyos sa kanyang halimbawa ng pagpapasalamat sa Diyos. Ika-6, babaeng Samaritana sa 1:4-5-42. Ano nangyari sa babaeng Samaritana? Nakita niyo ba? Hindi niyo nakita? Sorry. Ayan. Hindi ba? Kinausap siya ng Panginoong Hesus at ipinaliwanag kung sino ang Mesiyas. Nagtanong ang babaeng Samaritana, abay pagdating po ng tinatawag na Mesiyas, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat. Ano sabi ni Jesus sa babae? Ako na yun. Ako na siyang kausap mo, ang iyong tinutukoy. Amen. So then and there, na-convert si babae. Anong kanyang ginawa? Anong ginawa ng babae nung marinig na si Jesus ang Mesiyas, ang Kristo, ang Diyos na bumaba mula sa langit? Kinausap niya ang ibang mga Samaritano. Amen. Ika-7, si Cornelius, isa ding senturyo ng hukbong Romano. Sa aklat ng mga gawa, 10:48. Ano nangyari kay Cornelius? Pinutusan siya ng Diyos. Amen. Puntahan si Pedro. Hindi po. Siya po ay nananalangin kasama ng kanyang pamilya
sa Diyos Ah, tuwing Nung alas 3. alas 3 ng hapon. 8 p.m. Yes. Yes. So pinapuntahan siya ng Panginoong Hesus. Sino pinapunta? Pedro. Sino? Si Pedro. Si Pedro mismo. Amen. Basahin niyo po yung buong aklat ng mga gawa, 10, 1, 48, makikita ninyo. Ang pagbabago ng pananampalataya ng mga Hudyo sa ilalim ni Cornelio at naging mga Kristiyano. Ika-8, babaeng kilala bilang taga Lydia ng Thyatira sa aklat ng mga gawa 16, 14, 15. Hindi po Lydia ang pangalan niyan, babaeng yan. Lydia, pangalan ng lugar. Thyatira, pangalan ng kanyang siguro barangay ito o yung lungsod sa Lydia. Amen? At ikasyam, si Tito. Si Tito na naging alalay ni Apostol Pablo at matatagpuan po ito sa Galatia 2:3 at Tito 1:4. Hindi na po natin tatalakayin isa-isa ang mga kasaysayan ng mga hentil na ito sa ngayon. Sa marami sa kanila, nauna na nating napag-aralan. Pero sa mga susunod pang pag-aaral natin sa pahintulot ng Diyos, didiinan po natin ang pagkakahirang sa kanila bilang lahi ni Abraham bagamat sila ay mga hentil at hindi mga Hudyo. Kung bubulay-bulayin po nating mabuti pinatututuhanan ng mga kasaysayan ng mga hentil na ito, ang pagpapahayag ng Diyos noong una pa man na ang kanyang pagliligtas ay para sa buong sanlibutan. Hindi lamang para sa mga Hudyo o para sa mga Israelita. Ang plano ng Diyos ay sa buong daigdig at sa lahat ng tao. Mga kadugo, nais po nating bigyan ng pansin, mas madiin ang mga susunod na talata. Bakit? Kasi nagbibigay sa atin ito ng kakaibang pagtingin sa Henesis 3:15. Sa inyo pong mga naghahayag tungkol sa Henesis 3:15, ito po ang mas detalyadong pagpapaliwanag. Ano ang planong itinala ng Diyos sa Henesis 3:15? Ipinangako ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa mga kasalanan bilang binhi ng birhen. Alam na po natin yun. Bagamat nalinlang ng ahas ang unang babae at unang lalaki na dahilan upang sila'y magkasala, ang Diyos na mismo ang kikilos. Ayon sa Henesis 3:15, upang mapaglabanan ang kasamaan. Ang Diyos mismo. So makikita natin, bagamat sumpa ang kabuuan ng Henesis 3:15 dahil sinuway ng unang tao ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng panlilinlang ng ahas, may remedyo. Ito na po yung remedyong binabanggit natin noong una pa man. Pagmasdan po natin ang detalye ng remedyong ito. Ito po ang tunay na kahulugan ng sinabi ng Diyos ng binhi ng birhen at ang binhi ng ahas ay laging maglalaban. Ang binhi ng ahas ay magpapatuloy. Magpapatuloy saan? Sa pag-akay sa mga tao sa kasamaan. Yun ang kanyang layunin eh. Ang binhi ng birhen naman, tutulong sa mga tao na makaiwas sa kasamaan at maging banal. Ito po yung binabanggit. Paglalabanin ko ang binhi mo at ang binhi ng birhen, and they will be locked in a battle for good and evil. Yun ang katotohanan niyan. Yun po palang paglalaban-laban ng mabuti at masama. Magsusumikap ang dyablo na humatak ng mga tao upang talikuran ng Diyos, huwag nang makinig at huwag sumunod sa mga utos ng Diyos na nasa Biblia upang mabulid ang mga taong ito sa impyerno. Hinahatak ng dyablo ang mga mananampalataya upang maging mapagpanggap at mapagpakunwari sa kanilang pagtupad sa mga gawain. Kunwari nakikinig, kunwari gumaganap, pero sa katotohanan, sa kaibuturan ng kanilang mga puso't isipan, meron silang ibang pinagkakaabalahan. Subalit ang Panginoong Diyos, ang binhi ng birhen, hindi naman nagsasawa na paglabanan ng kasamaang inihahasik na binhi ng ahas. Habang nagsisikap sa lahat ng sandali ang ahas o ang dyablo na ibulid sa kasalanan ng tao, patuloy ding nagsisikap ang binhi ng birhen o ang Diyos mismo nagabayan ang mga tao tungo sa katatagan ng kanilang pananampalataya sa Diyos.
sa layuning makaiwas ang mga tao na makikinig at susunod ng may unawa sa tatlong antas ng kamatayan. At kung paanong may mga tao na nagagawa ng dyablo na kanyang maging mga kampon, may mga tao din naman na pinili at isinugo ng Diyos upang ihayag ang katotohanang ang dulo ng paglalaban ng binhi ng birhen at ng binhi ng ahas ay ang pagkatalo ng ahas at pagtatagumpay ng kabutihan ng Diyos. Ano po ang pangako ng Diyos sa Genesis 3:15? Dudurugin niya ang ulo ng ahas. Nang ibig sabihin, dudurugin niya ang kasamaan, ang katiwalian at kasalanan. Oo nga, at maraming mga tao ang sasailalim at sumasailalim na nga sa kasalukuyan sa kontrol ng dyablo. Pero may mga tao din naman na binihisa ng Diyos bilang kanyang mga anak, na kanyang kalaman, kadugot, ka espiritu. Unang panahon at ngayong kasalukuyan. Magalak tayong mga kadugo dahil kabilang tayo sa mga anak ng Diyos. Sa wakas ng panahon, ang Diyos ang tatanghaling kampiyon, ang panalo, kumbaga. Ang Diyos ang magwawagi sa paglalaban ng mabuti at masama, sa pag-aaway ng binhi ng birhen at binhi ng dyablo. Ang katapusan ng laban na ito ay ang pagkawasak ng kasalanan at ang pagkatalo ng kasamaan at katiwalian. Yun po yung katotohanan dyan. Konti na lamang po ito. Ipagpasalamat nating mga kadugo na minarapat ng Diyos na maging bahagi tayo ng puwersa ng binhi ng birhen. Kasama ng Diyos sa tagumpay sa wakas ng panahon. Ipagdiwang natin na tayo ay kanyang pinili at isinugo, bagamat tayo ay mga aba o mga maliliit na yagit sa lipunan ng buong sanlibutan. Dahil diyan, igalang at bigyang parangal natin ang pagkakapili at pagsusugo ng Diyos sa ating lahat. Ulitin po natin yun. Igalang at bigyang parangal natin ang pagkakapili at pagsusugo ng Diyos sa ating lahat na mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Magagawa lamang natin ito sa pamumuhay na tapat sa mga gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat kadugo. Kailangan nating iwaksina ang pagpapanggap at pagkukunwari sa pagganap sa mga gawain. Ipakita natin sa Diyos na tayo ay nasisiyahan kapag bahagi tayo ng mga gawain ng simbahang AND-KNK, gaya ng Biblia at panalangin araw-araw. Isang oras lang naman siya sa kabuuan. Kaya naman, dapat full attention tayo sa mga tinatalakay bawat araw. Huwag nating sasabihin na dinig na natin ito. Gaya ng mga pinagpalang mga kadugo, may matatanggap tayong bagong talino at unawa sa bawat pakikinig natin sa ating mga aral, partikular sa mga kalatas ng mahal na LB. Ito ang dahilan. Kaya ang mga pinagpalang kadugo ay makikitang nakikinig lagi, seryoso ang kanilang atensyon, kahit na ilang beses na nilang napakinggan ang aral sa isang buong linggo. Upang, kagaya ng mga pinagpalang mga kadugo, matatanggap nating lahat ang bagong talino at unawa sa bawat araw, kaya naman makinig tayo ng lubos. Kung pwede, sabayan natin ang basa, ang kopya ng kalatas mula sa mahal na LD at maging ang iba pang mga binabasa araw-araw. Yun ang dahilan kaya nilalagay ng mahal na taga-usig ang kalatas sa ating screen. Yun ang dahilan kaya nilalagay ng mahal na taga-usig ang mga salita ng Diyos na laging dapat inaalala, ang mga patutuo ng Biblia sa simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo at mga kadugo, ang mga pag-aaral sa salita ng Diyos sa mga batayang aral. Iwasan muna natin na makipag-usap sa mga nakapaligid sa atin habang tayo ay nasa gawain, partikular ang Biblia at panalangin araw-araw, partikular ang kapihang kadugo, partikular ang online gathering o sama-samang pagtitipon.
iwasan din natin ang tumingin sa ating mga gadgets tungkol sa iba pang mga bagay. Iwasan natin na mag-isip ng kung ano-ano. Huwag natin kalilimutan, seloso ang ating Diyos. Pakiulit nga po sa isip nyo, huwag nating kalilimutan, seloso ang ating Diyos. Isa pa, seloso ang ating Diyos. Mapanibughuin ang ating Diyos ayon sa Kanya mismo. Saan natin nakita ang Kanyang pagpapahayag? Ako na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Saan natin nakita? Exodo 20. Exodo 25. 5. At ang kawalan ng atensyon ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Kaya pala pag si magulang o sa mga ninuno natin hindi nakikinig ng Biblia habang pinag-aaralan ito, lalo na sa mga gawain ng mga kadugo, minamalas pati ang mga anak at mga apo. Bakit po? Mapanibughuin ang ating Diyos at siya mismo ang nagsabi. Ayaw niya na sa sandali ng panalangin, pagsamba at papuri sa Kanya, may kaagaw siya sa ating isip, puso, kaluluwa at espiritu. Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa internet. Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya ng kung ano-ano. Sa loob ng mga minutong dapat ay siya lang ang kasama natin sa ating pagkatao. Pagkatapos, tiyakin natin bilang mga kadugo na pinararangalan natin ang Diyos sa Kanyang pagkakapili sa atin upang gumanap ng Kanyang mga gawain at papagtagumpayin ang Kanyang layunin sa huling kapanahunan. Kailangan nating ipakita sa Diyos na pinahahalagahan natin ang pagsusugo niya sa atin. Nais ng Diyos na ipakilala natin siya. Siya ang Diyos na bumaba mula sa langit, tumungo sa lupa, sa anyo ng tao na may laman at dugo, at may pangalang Jesus. Dahil sa Kanyang labis na pag-ibig sa atin, ginawa niya ito upang siya nang tatanggap at Kanya nang tinanggap ang mga parusang nakalaan sa tao sa ating lahat. Gusto ng Diyos na tayo ang Kanyang magiging mga tagapagtanggol o ang Kanyang mga abogado, kumbaga, na sasangga sa mga maling turo na siya ay tao lamang, isang propeta lamang, at hindi siya ang Diyos at tagapagligtas na siyang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Di po ba? Kamangha-mangha. Tayo, mga mangmang sa salita ng Diyos, walang aral, walang turo. Itinayo niya tayo at binigyan ng titulo bilang pastor at pastora. Aba, mangilabot tayo. Bakit? Hindi natin siya maipagtanggol. Hindi tayo makatayong abogado niya. Hindi natin masangga ang pagpapahayag ng iba na siya ay tao lamang. Hindi natin maitampok na siya ang Diyos at tagapagligtas. Abay, na siyang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ano sa tingin niyo ang gagawin niya sa atin? Matutuwa ba siya sa atin? Gusto ng Diyos na humayo tayo at maghayag upang maging mga alagad o disipulo niya lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa. Gusto ng Diyos na bautismuhan natin ang lahat ng mga tao sa Kanyang pangalang Jesus. Gusto ng Diyos na turuan natin ang lahat na sumunod sa Kanyang mga utos. Ipinagagawa ito ng Diyos sa atin dahil ito ang magiging paraan upang dumaloy sa lahat ng mga bansa ang Kanyang ipinangakong pagpapala. Kailangang maturuan natin ang lahat ng mga tao bago dumating ang wakas na tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapag hindi kasi naturuan ang mga tao na tumanggap at sumampalataya ng may unawa kay Jesus na siyang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo, tiyak, kapariwaraan sa 3 antas ng kamatayan ang tatanggapin nila. Kapag nagkataon, mga kadugo, tayo ang may kasalanan dahil hindi tayo nakatupad sa mga utos ng Diyos. Kaya inuulit-ulit natin sa lahat ng mga kadugo. Magpakatotoo na tayo sa pakiging kadugo. Tayo po
ang mga bagong lahi ni Abraham. Tayo ang pinagkalooban ng pagpapala bilang mga tao na gagamitin ng Diyos upang magkaroon ng tatlong antas ng kaligtasan ng mga tao. Magagawa nating magpakatotoo bilang mga kadugo sa pamamagitan ng araw-araw na pag-aaral, araw at gabing pagbubulay-bulay, at pagtupad sa lahat ng sandali sa mga aral, turo at doktrina ng simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Dito tunay na dadaloy ang pagpapala ng Diyos. Hindi na lamang sa lahat ng mga bansa, kundi partikular sa ating mga sarili, sa ating mga mahal sa buhay, ating sambayanan, sa ating mga paaralan, sa ating mga lugar pagawaan, sa ating mga gawain, sa ating simbahan. Salamat sa Diyos. Pangalan niyang Jesus. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Take care, Salamat sa Ruel. Diyos. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying their loads. For our yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying